ngayon mga bata ay muli tayong maglalaro ng natawag nilang Rabanag. O, sa inyo mga bata, meron na bang nakakalam sa inyo kung ano itong laro na ito? Wala pa, aalamin natin ngayon kung ano ang ano to o kung paano ito laruin. So, ganito yun mga bata. Aking gagawin po kayo sa dalawang pangkat. Ito po ang unang pangkat at isa naman ang pangalawang pangkat. At ang unang pangkat, ang magiging pangalan po ninyo ay Geografiya Physical. At sa pangalawang pangkat naman, ang magiging pangalan ng pangkat ay Geografiya Pantao. O ngayon, tatanungin ko ang unang pangkat. Ano nga ulit ang pangalan ng inyong pangkat? Geografiya? Tama, Geografiya Physical. Sa pangalawang pangkat naman, ano ang pangalan ulit, mga bata? Tama, kayo ay ang Geografiya Pantao. So ngayon, ang bawat tanong ay may isang minuto lamang para sagutan ito. At ang bawat tamang sagot ay katumbas ng isang puntos. At kung gusto ko ninyo sumagot sa tanong ay itaas nyo lamang ang inyong kanyang kamay nang sa kayo ay kayo aking tawagin. So ngayon, mga bata, maghanda na kayo dahil ang may pinakamaraming ganito, popsicle stick ay mayroong premyo mamaya. Gusto ba ninyo? Opo. Mga bata. O, yun. Simulan na po natin ang ating laro. Saan yung gusto dito? Sa red soil, sa red masal, sa gambang falls, o sa igupar, sa inland? Sa Besang po. Sa besang. Tingnan natin. O, diba? Napaganda. O, mga bata, nakakita yung mga sa besang? Opo. Diba napakaganda ang tanawin mapapatong yung pinagmamasyan ko at pagiging sa ating mga mata. Kaya maraming turista na tapong dumadako dito sa lugar para ito ay pangsalan. Kaya sinunan natin ang tanong. Ito ay isang batag na lupa na mainang gawin na iwan ng mga palay, gulay at sutas. Tatanungin ko kayo, so ilang pangkat, ano ang sagot ninyo? Kapatagan. Yan natin ito ay tama. Tama. Ito ay kapatagan. So, ang unang pangkat sa Geografiyang Physical ay meron na isang score. O, ito naman sa sunod, na katanungan. Saan niyo gusto? Sa Olympus. Wow. Nakapunta na ba kayo dito, mga bata? Opo. Kapag kayo po'y namamasyal dito, ano ang kasiyahan ko yung ginagawa? Hindi po. Ha? Nagpipiknik. Kapag kayo po'y kumakain, kung nagpipiknik, anong ginagawa po ninyo sa... Ano pong ginagawa ninyo sa inyong pinagbalatan? Kung kalay mga... Tira-tira po ninyong pagkain mga bata. Nilalagay po o sa unang pangkat, anong sagot ninyo? Nilalagay po sa basurahan, sir. Sa pangalawang pangkat, ano naman ang ginagawa ninyo sa inyong pinagkainan? Tama. Dapat natin ibasura ito sa tamang lalagyan. Ano kaya ang tanong naman na nakapaloob dito? Pakibasa nga sa pangalawa sa Geografiyang Pantao. Ito ay isang malawak na patag na lupa na nasa mataas na lugar. Mainam pastulan ng baka, kalabaw at iba pa. O anong sagot ninyo sa pangalawang pangkat? Kapatagan, sir. Hindi nga namin kung tama ang sagot ng mga bata. Tama, ito ay kapatagan. Kaya kayo ay meron ng isang puntos. Saan pa ninyo gusto? Sa Dreamland, sir. Dreamland. Diba? Tignan natin. Nakapunta na ba kayo dito? Opo. Tama. Kapag kayo pinaliligo dito, dapat ba kayo nagkakalat sa tubig? Hindi po. Bakit hindi po?
po hindi po dapat maglagay o hindi kayo magbasura sa tubig. Kasi Pagpilihan po ang ating pinaliliguan po. Ating pong swimming pool. Ma'am Swimming pool, Sir na- si Brinica Pukot agi kab in swimming pool. Ay, pag gano'n, pag po mga bata, dahil hindi po yun ang po na siya po pinaliliguan natin dapat po saan? Sa ating pong mga tangalan para hindi po madungkan. Kasi kaya pag nainom natin yung tubig na iyon, tayo po yung magkakasakit. Kaya ano kayang anong nakapaloob dito? Ating alamin, mga bata. Oh, Ito ay anyong lupang maaring magbuga ng gas, lahar, bato, nagbabagang putik at iba pa. so walang ginagawa. Bulkan! Kaya kung ang pangkat ay meron namang isang puntos. Ito ay bulkan. Ano kaya ang susunod? Saan pa? Gusto ninyo? Gambang Falls. O, sino na ang nakapunta dito sa inyo mga bata? Ay, gusto mong pumunta. Gusto daw pumunta ni Hazel. So, mga bata, kapag kayo ay naliligo, o di kayo nag-picnic po dito sa gambang, dapat ba yung mga pinagkainan natin, itapon na lang natin doon kung saan-saan? Hindi po! Dahil mamamatay po yung mga isda na nakatahan po dito sa Gambang Falls. So, kaya ano kayang nakapaloob naman dito sa pangalawang pangkat? Masibasa. Ito ay isang patag na lupa sa pamamagitan ng dalawang bundok o burol. O, sa pangalawang pangkat, anong sagot ninyo? Lambak, ma'am. Sir. Ito ay isang napakagaling ng mga nasa pangkat. Sa pangalawang pangkat, at bilang panghuli, ano kayo yung panghuli yun? Sa red soil. Sino kayo nakapunta sa inyo sa red soil? Pero na ba? Hindi pa po. Wala pa. Eh, gusto ba ninyo pumunta o ayaw nyo? Gusto po. Gusto. Parang ayaw yung mga bata. Gusto ba ninyo? Gusto po. Ninyo, kapag kayo namamasyal dito, dapat pa kayong magdala ng mga basura dito mga bata. Hindi po. Dahil ito'y mawawalan na po ng kagandahan at hindi na maaaring gawin po pasyalan kapag marumi na ang pinipil o ang red soil na tinatawag natin dito sa aming lugar. Ano kaya ang nakapaloob ng katanungan dito? Ito ay isang mataas na anyong lupa ngunit mababa sa bundok. Karaniwang may hugis na pabilog. Dito naman sa pangalawang binera o pangalawang pangkat. Burol, sir. Burol, tingnan natin. Tama, burol. Ito ay burol. Gusto ba ninyo makapunta sa burol? Sa chocolate sa mga bata? Opo, gustong gusto po. Hindi nyo ba alam? Yun ay sa burol. Kung saan madalas itong pasyalan ng mga turista dahil sa aming itong kagandahan, mga bata. So, yun po ang burol na tinatawag natin. Kaya, may katanungan na po yun sa inyo mga bata. Kapag kayo ba namamasyal sa mga puo, kapag kayo po nag-picnic, dapat ba, kung saan-saan na lamang kinakalat ng mga dumi? Hindi po. Paano natin pahalagahan ang ating mga likas na yaman o ang mga pasyalan sa ating bansa o sa ating lugar? Linisan po ito. Wag Sa unang pangkat. Wag magkakalat po ng basura. Sa pangalawang pangkat naman, ano ang sagot ninyo? Ano ba? Tama. Dapat ating panatiling malinis ang mga pasyalan sa ating lugar para maging kaaya-aya, hindi kayo kaakit po sa ating mga mata kapag tayo po'y namamasyal. Mga mata, meron akong katanungan sa inyo dito. Kaya makinig kayong mabuti at sumagot po kayo ng maayos. May nakikita ka ba ang bundok? Burol o kalabukan, mga bata? Meron. Dito sa atin, meron ka ba nakikita mga bundok? Meron po. Marami po, sir. Meron ba? Meron ba?
Wala. Meron dahil sa ating pong lugar, ilang bako ito dahil ang sabi kanina sa ating pinag-aralan, itipagitan sa mga bundok na mga patag na lugar. O, tignan ninyo, dito sa atin, meron mga bundok dito sa atin, at sa kabila may bundok at may patag, kaya meron din mga lambak. Iba ka, walang mga ukal, meron ba? Meron. Meron. May mga ilog dagat kaya na pinagpupunan ninyo ng tubig. Ilog lang po, sir. Tama. Ang mga ilog na kadalasan ay pinapasyalan po natin at kadalasan dito tayo nagpipiknik ng ating isang pamilya. Madalas ba umuulan sa inyong lugar? Kadalasan mainit dito? Oo. Tama. Minsan mainit at minsan din po ay maulan. Marami ka bang nakikitang tao sa inyong lugar? Opo, marami. Anong kadalasang hanap buhay ng mga tao sa inyong lugar? Pagsasaka. Sasaka, ano ba? Tama, yun po ay ating pong aalamin mamaya. Ngayon mga bata, sino kaya ang nakakaalam sa inyo ng ating topic ko ngayon? Sa pamamagitan po nito, meron ba makapagsasabi sa inyo kung ano ang ating pong aaralin, mga bata? Heograpiyang pagkakakilanlan ng ating bansang Pilipinas, sir. Tama, magaling, Geraldine. Alam mo kung anong ating pag-aaralin ngayon? Ito ay ang geografiyang pagkakakilanlan ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, mga bata, muli tayong maglalaro. Alam ko, hindi pa kayo pagod. Kaya naman, naghanda ako ulit ng isa nilamang palaro na kung saan tinatawag natin itong wili-wili. Meron na ba nakakalam sa inyo? Wala po, di ko po alam. Kung gayon, mga bata, ating aalamin. Ngayon ay katulad ng kanina, mapapatid kayo sa dalawang pangkat. Sa unang pangkat at pangalawang pangkat ay mananatili po yun na ang pangalan ng unang pangkat ay geografiya, physical, at sa pangalawang pangkat naman ay geografiya, nakalimutan na nila. Ano na, sa pangalawang pangkat, geografiya, Pantaon, tama, mga bata. At ang bawat katanungan naman ay meron isang minuto lamang para sagutan. Kaya nga sinabi dito minuto, 28, hindi sinabing minute. So, sa pangatlo, ang bawat tamang sagot ay katumbas ng isang puntos. At itaas ninyong inyong kanang kamay kung gusto ninyong sumagot. Kaya, mali natin sisimulan na natin ang ating laro. Mga bata, ulit, tatanungin ko kayo, ano nga ulit ang ating pag-aaralan ngayon? Heograpiyang pagkakakilanlan ng ating bansang Pilipinas, sir. Geography ang pagkakakilanlan ng ating bansang Pilipinas. At ito ay may dalawang uri, ang geografiyang physical at geografiyang Pantao. At tumawa tayo dito sa geografiyang physical at malalaman po natin ang mga salip naman ito. Ang una ay klima at panahon. Ayun mga bata, ito ay merong katanungan, kaya maghanda-handa kayo sa unang pangkat at pangalawang pangkat at kayo po ay magkakaroon kayo ng puntos kapag kayo pinakasagot sa mga katanungan ito. Kaya maghanda-handa po kayo. Nakakita na ba kayo ng mga ganong bola, mga bata? Opo. Ano po ang kadalasang nilalaro ninyo? Basketball. Ano ba? Basketball, volleyball. Ito ay tawag sa kababalihan. Sa kalalakihan naman ay ang kadalasan nila ang basketball. Kaya unahin natin ang bola ng basketball. Ano kaya nakapaloob dito? Pag-ibasa nga sa unang ginera o unang pangkat, Ang kalaharang kalagayan ng panahon sa isang lugar. tama. Ano kaya ang sagot ninyo, mga bata? Ito naman ang ilalarawan ng unang tanong. Ano kaya ito? Sino kaya mga sa unang pangkat ay
Sa pangalawang pangkat pala, kasi natapos na kanina ang unang pangkat. Ano? Klima, sir. Lima ba? Sige nga. Tignan natin kung ano, tama ang walang pangalawa. Tama, ito ay lima, kaya sila meron isa namang puntos. At pangalawa naman, dito naman tayo sa volleyball. Makibasa nga sa unang pangkat at pakisagutan na rin Tumutukoy sa kalagayan. ng kapaligiran. O anong sagutin yung mga bata? Panahon. Panahon ba? Tingnan natin. Tama na magaling yung mga nasa unang pangkat. Kaya sila meron ng mga isang puntos. Dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Sa geographicang pagtao. Ito naman. Tinatawag na rehiyong tropikal na kararanas ng panahon na tag-init at tag-ulan ng ang rehiyong ito. Mababa. Ano nyo? Mababang latitude ba? Tingnan natin. Tama. Ito ay ang mababang latitude. Ang latitude. Kaya, sa sino na kaninang sumagot? Ano na kanina? Ano, mababang latitude. At ito ay tinatawag natin region. Ano na kanina? Pikal. Tropical. Kaya kanina nga, Margie at yung ididikit ito sa mababang latitude. Latitude. Ito ay region tropical. At sinabi kanina, ito ay meron daw dalawang uri ng mali. Saan dapat? Mababang latitude. Saan? Hindi niya mabasa. Sa yellow. Ay, yellow. Napakagaling. Magaling si Margie. Palakpakan natin ang nasa pangalawang pangkat. Kasi alam nila kung ang electron tropical. Yun po ay nasa mababang latitude. Kaya naman, ito ay region tropical at ito ay, ano nang sabi kanina sa tanong, may dalawang uri ng lema at ito ang tag-ulan at Tag-init. Tingnan ninyo dito sa ating munting globo. Nasaan ba direct? Ano ba ang direksyon ng lokasyon ng Pilipinas dito? Yung ang ituro dito, Rosemary? Asan? Asan na? Nandito po, sir. Tama. Dito ang lokasyon ng Pilipinas. At ang bahagi ng latitude? Nasama? Baba. Kaya ang Pilipinas ay May may dalawang uri ng klima at ito ang tag-init at tag-ulan. Dumako na tayo sa ilang ilong na, pang-apat. Ito, tinatawag na rin yung temperate, may apat na uri ng panahon. Ang tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Gitnang latitude, sir. Ha? Ano ang sagutin nyo? Gitnang latitude, sir. Ha? Tignan nyo natin kung tama. Tama, ito ay gitnang latitude. Kaya, muli akong natawag, ididikit nila ang radio sa radio temperate sa Gitnang latitude. O baka naman sa mataas, di ba? Anong dapat? Sa gitna po, sir. Sa gitna o nakabaling po yung Trinidad. Didikit na yung sa isa't radio temperate at ang radio temperate ay nasa sa bahagi ng logo. Nakikinig si Trinidad. Dapat din nasa gitna. Kaya naman ang nasa gitnang latitude o ang na mayroong radio temperate ay mayroong apat na panahon na kung saan ito ay tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Dumako tayo sa susunod. Ito naman ay tinatawag na region polar na
yelo sa buong taon. Kung kaya meron itong malamig na panahon. O, tinatawag ito yung polar. Kaya naman, ano ang meron sa buong taon, mga bata? Ito ay may malamig na panahon. Kaya tinawag nila ito region polar. Gusto ba ninyong Kita media recycle bin. gusto ba ninyong pumasya doon? Diba yung doon nakatangan yung tumitira yung mga penguin? Opo, sir. Kaya tatawagin ko naman. Sino kayang tatawagin ko? Si Haina, sir. Haina, para itikip ito. Region polar. Sa mataas na latitude. Yun ang mataas na. Mataas. Ayan. Yun ang region polar. At doon, tumataas yung mga penguin. Kaya malamig doon. O, gusto ba ninyo pumunta dito doon? Gusto nyo? Ayaw ko po. At sunod naman, nasa alik ng geography physical ay mga anong lupa. Sino kayo naglalaro sa inyo ng mga ito? Sino naglalaro sa inyo ng mga instrumento? Wala po. Wala po. O, kapag naglalaro ka dito ay mayroong maraming po sinudulot sa atin, mga bata. Ay, sana ito ay patuloy ng nag-i-enhance yung critical thinking natin. Kaya, ating palinitayan na matuto sa mga instrumento. At ipag-aaralan natin sa mga susunod natin mga asignatura. Dito tayo. Pakibasa nga sa unang hilera. Malawak na lupain na patag at mababa. O ano kaya masasabi ng mga nasa unang hilera? Suwag ko ng pangkat. Kapatagan. Tama, ito kapatagan. Kapatagan, kaya tatawagin ko ulit. No? Si Brenita, para dikit niya ang kapatagan at hanapin dito sa Pisara. Asan na yung kapatagan? Tama, napakagaling ni Brenita. Alam niya ang kapatagan. Dito naman tayo sa sunod. Kasi basa nga, ayan, merong isang sutos ang pangalawang hilera. Ay, sa pangalawang hilera naman, Ito ang pinakamataas na anyo ng lupa. Bundok, sir. napakagaling nga. Talagang nakakagaling ng mamilasang dalawang pangkat, bundok daw. Kaya tatawagin ko naman si Rosemary para itikin na ang bundok. Hanapin mo nga, Rosemary, kung asan ang bundok. Baka ating mga ng bundok dyan. Ito po, sir. Saan? Yung bundok. Bundok ba yan? Ano na yung bundok? Ang tama, yan po ang bundok. Ang sabi, yung daw yung pinakamataas na anyo ng lupa. Tama. So, susunod naman. Sino na kaya? Anong pangkat mo na, Rosemary? Pangalawang pangkat. At ito naman sa unang pangkat. Hindi nagpapaulin na sa unang pangkat. Ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit mas mababa sa bundok. Burol, sir. Burol ba? Tingnan na natin. Di pa nagpunta yung timer. Sumasagot na sila kaagad. Kaya tingnan na natin kung tama yung sagot nila. At nakakapagin na naman nakakapagin yung mga nasa unang hilera. Halika nga dito. Ano nang pangalan ng dalaga dito? Si Maria, sir. Maria. Si Tika. Halika dito. Kayo na. At idikit ito sa Pisara. Natutunan si Marty, sir. Burol po. Oo, yung burol. Alam mo ba kung yung burol? Wow, alam mo yan. Saan natin makikita yung burol? Sa Kwan po, Bohol. Anong tawag natin dito sa burol na ito? Chocolate Hills. Mga bata. Wala naman pong chocolate doon. Oo nga, pero bakit kaya?
Dahil mo lang natin sa mga lolo natin, iba, pinangalanan itong chocolate cake. Wala namang chocolate cake. Para... Chocolate po kasi kuwan. Yung hugis Siguro po. matamis, Pag matamis siguro yung lupa dito, no? Mga bata. pag tag-init po yun ay kulay brown. Ay, kulay brown. Ay, makapunta ka na doon, Lea. Opo. Galing na ni Lea. Sana ako rin makapunta balang araw. Dito na tayo sa sunod. Sa pangalawang minera. Meron na isang puntos. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit patag ang ibabaw. Talampas, sir. Tignan natin. Tama. Talagang yung mga nasa dalawang minera. Kaya ibigin mo nga ito. Ay, Rosemary. At ibigin mo ito. Talampas. So hindi mo alam ang talampas. Ano po po, Alam sir? mo, tignan na natin kung alam mo yung talampas. Ito daw ay lupa, malakas na bahagi ng lupa na pata sa ibabaw. Meron ba kayong saan yung binibitan mo? Tama. Pero alam ba ninyo na isa sa pinakasikat na talampas sa ating bansa ay ang Baguio? Kasi ito yung mataas na lupa na sa taas nito ay patag. Yan ang tinaguriang isa sa pinakamagandang talampas sa ating bansa sa Baguio, Benguet. Sunod naman. Sunod ay ito. Ito naman ay pakibasa sa anong minera na kanina? 2, sir. Sa 2. Isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo at malalaking bato. Vulkan, ma'am. Sir. Vulkan. Kaya halika Lea, yung dito sa harapan. Alam mo ba ang vulkan, Lea? Opo. Baka hindi mo naman alam ang vulkan. Tignan na natin kung tama. Tama. Sabi sa inyo eh. Mga bata, meron ka bang nakapunta dito sa inyo? Ito ang vulkan. Ngayon, Isa natin makikita yung vulkan ngayon. sa Albay po. Tama sa Albay. At ito naman sa panghuli, ito ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Sa pangalawang minera ulit. Kapatagan, sir. Kapatagan. Rosemary. Ay, kapatagan daw hindi. Yung tama kaya na... Lambak pala, sir. Tingnan natin kung tama. So, unang pangkat. Ay, lambak. Unang pangkat. Kayo ang pagdidikit naman dito. Kaya sila ay meron na. Ito ay lambak. Idikit mo dito. Sipa. Leia. Si Lea ulit. Kasi sila yung nakasagot. May ginagawa sila dun sa likod ko. Ito ay lambak. Hindi nakikinig, sir. Anong sinabi ba nila? Ito ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Tama. Dahil ito ay merong dalawang bundok dito at may patag. Sunod naman na salik ng geographyang pisikal. Ito ay tinatawag natin kanyang tubig. Dito tayo sa una. Ito ang pinakamalalim, pinakamalawak at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. Karagatan. Karagatan, sir. Tama, napakagaling lang. Nasa ulit na pangalawang pangkat, pero ay meron namang isang buntos. Rosemary, halika dito. At yung hanapin, yung karagatan dito sa Pizarra. Hindi mo alam? Sino unan mo? Yung mga kasama mo dapat tumulong para malaman yung saan kaya. Alamin mo muna. Tulungan mo nga. Sino kaya yung gustong tumulong sa kanya? Sir, hi na, sir. Margie, halika dito. Anong ginagawa mo nun sa likod? Natutulog, Ano kaya? Hanapin mo nga dito ang karagatan. Karagatan. Ang sabi dito, pinakamalalim, pinakamalawak, at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. Nandito yung karagatan. Hanapin mo. Sa abay ng green. Sa ngato niya. Saan? Sa ikalawa. Sa ibaba niya. Yan. Yun ba? Dagat yan. Karagatan. Karagatan. Ang sabi
pinakamalalim. Yan po, yan. Yan ang tinatawag natin karagatan. Kasi itong pinakamalalim at pinakamalawak, diba? Ito ay pinakamalaki sa lahat ng kanyang tubig. O, dito tayo sa sunod. Meron ng isang namang matutos sa pangalawang hilera. Dito tayo sa unang hilera o sa geografiya pisikal. Ito'y bahagi ng karagatan, mas mainit ang tubig dito kaysa sa karagatan. O ito daw ay bahagi ng karagatan. Sino ba yung Ilog. Ilog. Tignan na natin. Ay, mali. Ang nasa pangalawang hilera o baka yung Dagat. tama. Ito ay dagat. Kaya, ang bibigyan ng puntos dahil yung nasagutan ay nasa una. Kasi hindi na nasagutan eh. Kaya nabalikan pa ninyo sa pangalawang pangkat. Ano tayo sa susunod? Pag-ibasa na sa unang pangkat. Sa malibog na yung tubig na nagdurog-durog sa dalawang lugar ay nagkakapit. Tama. O, ano ba yung sagot ninyo? Tingnan mo natin. Matipon. Bumabawi muna sa pangalawang pangkat. Tama. Kaya Rosalie, nangganan mo at hanapin mo ang tipo dito sa pisara. Ito daw ay nagdurugtog ng dalawang anyong tubig. Dito po ba, sir? Hanapin mo. Hanapin mo. Ito, sabi dito, nagdurugtog sa dalawang malalaking anyo ng tubig. Saan kaya? Nagdurugtog. Tama, yung tinurog. Yan ay ikot dahil ito ay nagdurugtog na sa dalawang malalaking anyo ng tubig. Ito at ito. Tumako tayo sa sunod. Naman. Ito sa unang hilera. Pag-ibasa. Nagdurog-dog sa dalawang malalaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng Bago. barko. Loob sa loob. Tignan natin dito. Sa unang, anong sagot ninyo? Unang pangkat? Kapag bali ang sagot ninyo, mapupunta tayo sa pangalawa. O, yung unang pangkat. Loob. Mata. Ay, mali. Kaya, ang tamang sagot dito ay kanin. Kanin. Kaya ang pangalawang pangkat naman ang meron dito. Kanin. Kaya kanina nga dito, Gerald dito. Kung ayaw mo, mababawasan ng ispan mo. Channel. Saan po yung channel? Wala. Yan. Problema mo sana yan. Channel yung dito. Channel. At saan po, sir? Diba? Yan mo. Saan kaya? Ang sabi dito, nagdurugtog sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko. Tama. O, anong sabi dyan? Gagaling. O, gagaling ni Geraldine. Kaya, tayo ay mayroong isang din namang punto sa unang kanal. Dapat tayo sa pangalawa sa sunod. Ito naman ibahagi ng kagatan ng karaniwang na sabukanya ng dagat. Ano kaya ang sagot nyo? Pangalawang pangkat. Golfo, sir. Tignan na natin. Tama. Ngayon na nga ito. Ito ay sila ng sabukos. Ito ay gulpo. Asan na yung gulpo? Dito po, sir. Oo, yan ba? Siyempre, tama, yan ang gulpo. Mahali ng kalagatan na talagang yung sabukan ng dagat. Ano po yung bukana, sir? Bukana, yung malapit sa dagat na karaniwang pinakasalan ng mga turista. O dito naman tayo sa sunod.
Ito naman ay mahaba at palikulikong kanyang tubig na tumutuloy sa dagat, hindi maalat ang tubig dito. Sino kaya Ilog. Tignan natin kung tama. Tama ang nasabi ng mga lahat. Halika mo dito ulit. Lakad dito ito. Halika dito, Ana. At idikit mo ito. Ito ay ilog. Ito natatanggal lang. Alam. Wala. Sabi natin ito. Tama po ba sa Tama, yan yung ilog. Sunod naman. May marami pa tayong ito yan yung tubig na halos nakapaligiran ng lupa. lawa? Ano natin? Pagaling ang nasa unang pangkat. Kaya halika dito, Christine. At dinig mo ito. Napakagaling. Lawa. Tignan natin kung alam ni Christine ang lawa. Tama, napakagaling ni Christina. Lawa ang apelyido ni Christine Sir. Ito ang tubig na umaagos mula sa mataas na lugar, tulad ng bundok. Ano kaya to? Talon, sir. Ano? Tignan na natin kung tamang sagot ng mga nasa pangalawa. Tama, kaya halika dito. Okay, Ana. At yung iisip ko. O, ikaw na. Ana. Tama. Yan ay ang tawag nilang talon. Ano kaya dalawa na hindi natin nasabutan na nila? Sino kayo nakakaalam dito? Sa dagat po yan sa Tama, yan yung dagat. Ito naman Pulo. ay, ha? Bullet. Ano pa? Ano ba kami sagot? Ito ay tinatawag naman natin kanina. Ito ay kalimita ang binarahan ng mga barko. Lord Chanel. Ha? Loob. Tama, loob. Ito ay tinatawag natin loob. At ito ay tinatawag natin mga anyong lupa at anyong tubig. Tama. Ito ay tinatawag natin anyong lupa at anyong tubig. Ito ang mga anyong lupa at ito naman ang anyong tubig. Yun mga bata. Dumako tayo sa pangalawang uri ng geografiya. Na ito ay tinatawag natin geografiya. O tao, mga bata. O, dito tayo. Sa populasyon. O, ayon sa sosyologiya, ito ay katipunan ng mga tao. Ano kayo sa sosyolog? Populasyon. Tama, napagagaling yung mga nasa unang pangkat dahil sila meron ng mga isang cross. Kaya, ako na magbibigay para hindi kayo mahirapan. Napagod na po kami sir. Napagod na kayo. Ito ay populasyon. At dumako tayo sa susunod. Ito kaya, ano kaya ang pinakamaraming populasyon? Meron bang nakakalam sa inyo? Calabarzon sir. Calabarzon. Tingnan natin kung tamang sagot ng nasa ating pangalawang pangkat. Tama, ang Calabarzon ang may pinakamaraming populasyon sa ating bansa. Kaya, asan kaya ang Calabarzon dito? Yung ang ituro, Geraldine? Yung may yellow po. Saan? Ito ba o ito? Sa kaliwa po. Ito? Sa kaliwa. Kaliwa, tama sa kaliwa. Ito ang tinatawag natin Calabarzon. Ito raw ang may maraming populasyon. Dito tayo sa susunod naman. Ang region na may pinakakaunting populasyon, ano kaya? Region na may pinakakaunting populasyon, pero bang nakakaya
ano po, sir? Mhm. Hindi lang po na alphabet. Tutugan na natin. Tapos mo rin ang bukas. Mali. Yan ang tamang sagot. Mali yung isagot ninyo. Tama ang carnival. At ito naman ang carnival, mga bata. Dito naman tayo sa susunod. Ito ay bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak ng lugar o regiyon. Unang pangalawa, ito ang populasyon. At kung saan ito ay bilang ng tao, sa susunod tayo. Ito naman ay pagpaparami ng mga gawain ng produksyon, gaya ng pagpaparami ng mga hayop, halaman at iba pa. Industriya. Tignan na natin kung tama. Mali. Ang tinutukoy na pagpaparami ng produksyon, hayop, halaman ay pagsasaka. Tama. Ito ay pagsasaka. Asan kaya? Ito ang yung nahulog yung isa. Natin ulit. Ano kaya yung panghuli? Ito ay iba't ibang uri ng produksyon na maaaring pagmamanufaktura ng mga produkto, kanya-kanya. Industriya po. Tignan natin. Napagaling sa nagkaroon ng pangsa. Huwag ba mayroong isang kaninang pangsa pangalawa? Tignan natin. Para naman. Tama, industriya. Ito ang tinatawag natin nagbibigay na o gumagawa ng mga iba't ibang uri ng produksyon na pagmamagpapura ng mga produkto kalakal sa serbisyo. O, napakagaling mga bata. Ngayon, alam na natin na ang ating pong bansa ay mayroong timang, dalawa lang uri ng tima. Ito ay tag-ulan at tag-init lamang. At meron ito, anyong lupa at anyong tubig. Na kung saan itatawagin natin ang mga itong, geografiya, Geograpiyang pisikal, tama. At ito naman yung geografiyang, kontinental, Panta, tama. Geografiyang pantao at geografiyang pisikal. Ayun, alam na natin mga bata. Kaya ngayon, akin po kayo, binabati dahil natapos ninyo ito. At mamaya, yung may pinakamaraming puntos, magkakaroon sila mamaya ng premyo. Kaya, mga bata, hintayin ninyo at magkakaroon tayo mamaya ng premyo at ibibigay ko sa inyo mamaya. Kaya ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng gagawin ko gawain. So, ang unang pangkat ay ito ang gagawin ninyo. O, makibasa nga nasa unang pangkat. Alusin ang pagkasunod-sunod ng mga bayad upang magpabo ng isang talata tungkol sa geografiya ng Pilipinas. Isulat ang nabuong may talata sa salututang papel, gawin ito sa loob ng Tama. At itong gagawin ninyo at kung nasa dalawa naman ay ito naman yung gagawin ninyo. Sa pangalawa, o pangalawasa para sa inyo. Umuwi o gumawa kayo ng poster na naglalarawan ng inyong kapaligiran at ipakita ang ugnayan ng mga salip pang geografiya, ilagay ang inyong lagda sa gawing ibaba ng poster, gawin ito sa short o one-band paper, sa short band paper sa loob ng 10 minuto. Pero ito na ang bibigay ko sa inyo para mas malaki. O, ito ang unang grupo. At pangalawang grupo. tapos na po. Tapos na ba? Kung ngayon, mga bata, atin pong aalamin ngayon. Yung atin pong napag-aralan kanina na ito ay, ano na kanina, ang tawag natin sa ating pong pinag-aralan? geograpiyang, Ay, pantao.
Ha? Geografiyang pantao at geografiyang pisikal. Tama. So ay, pero ano ba yung pinaka, ito ang pinaka-paksa natin, ito ay geografiya, Kakalanlan ng ng ating, ating bansa. tama, ito ay ang geografiya ng pagkakakilanlan ng ating bansang Pilipinas. At ito ay may dalawang uri. Ano kayo yung dalawang uri na yun? Geografiyang pisikal at geografiyang pantao. Oo, tama. Ito ay geografiya, physical at geografiyang Pantao. Oo. Ang galing. At sa geografiyang physical, ano kaya yung mga salid na nakapaloob dito? Ito ang tinatawag natin. Ano na kanina yung pinakaunang binigay ko sa inyo, mga bata? Yun ay Anyong lupa, sir? tama. Yun. Dito na lang natin ito ay klima. Ano ba? Panahon. Tama. Ano ba? Ano pa yun? Anong? Tubig. Anyong lupa. Tama. At sa geografiyang pantao naman. Populasyon. Ano ba? Pagsasaka. Ano kaya yung industriya? Yung industriya. Kaya ngayon mga bata, ito ang ibibigay kong sasagutan ninyo. O, ibigay ko kayo ng mga sasagutan ninyo sa inyong kukuhan. Tapos na po. Diba? Opo. Ngayon ay yun na po, yan yung pinutak na aralin. Tapos na po. Diba? O ngayon mga bata, tayo na imuwi dahil tayo na nakatatapos na. O mga bata, mamaya bibigay ko sa inyo yung inyong premyo. Sige na, tayo na magsitayo, tayo na nakatatapos na. Goodbye, sir. Salamat!